When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Galing niya kasi mangaral. At doon sila'y kanyang pinagaling. Yung mga nakikinig, alam nila na ito'y galing sa Diyos. Na ito yung Mesaya. Pero doon sa crowd, merong hindi nakakaintindi na ito yung Mesaya. Ang intindi ng iba, tao ka lang eh. Kaya sabi ng iba, nagpapakunwari ka Diyos. Kasi, nakasulat na nga doon sa Old Testament, di ba? Sa Isaiah, may ipapanganak na isang bata, hindi nila nakita yun. Bakit? Kawalan ng pananampalataya. Ito yung wala sa kanila eh. Yung faith. Ano? So, marami sumusunod sa kanya, napakaraming tao doon sila'y kanyang pinagaling. Nasaksihan niya ng mga Pariseo. Large crowds followed him and he healed them there. 19:3. O, tinan nyo na. Ito na. May mga Pariseyong lumapit sa kanya. Bakit lumapit? Tatanungin ko to, susubukin ko to. Parang ganun eh. Upang subukin siya, sila'y nagtanong. Alam naman nila yung sagot eh. Gusto lang nila, tingnan mo nga kung nabasa mo nga yung ano. Kasi parang sa pananalita mo, kay galing-galing mo eh. Parang gano'n, no? Naaayon ba sa batas? Ayan ha, ang tinutukoy na batas sa kasulatan. Sa Bible, sa Old Testament, naaayon ba? Sabi, napaalisin ng isang tao ang kanyang asawa at hiwalayan ito sa anumang kadahilanan. Parang ibig sabihin, ganito, hindi pa siya pumapasok dun sa adultery. Ano mang kadahilan? Halimbawa, masama ugali. Bawa ganon, masama ugali. O ano pa? O may putok eh. O ano pa? Halimbawa lang naman. Ganito, hindi ko alam. Ano pa iba? Ano? Mabaho kilikili. Halimbawa. Lasing ng lasing. Nagsasabong. Nag-iiging. Lahat. Sa bawat kadahilanan. Ganon. Ayaw ko na. Ganon. Naayon ba sa batas na paalisin ng isang tao ang kanyang asawa at iwalayin ito sa anumang kadahilanan? Some Pharisees came to him to test him. Hindi para magtanong. To test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Ganon. 19:4. Sumagot siya. Sabi ng Panginoong Jesus, alam ko, kaya niyo ako tinatanong, sinusubok niyo ako eh. Parang ganon. Hindi ba ninyo nabasa? Sino yung nagtatanong? Pariseo, bakit magagaling kayo sa kasulatan ni Moses? Hindi ba ninyo nabasa? Na ang lumikha sa kanila noong pasimula, sino yung Diyos? Sino yung nilikha? Si Adan at Eva, man and woman. Ay lumikha sa kanilang lalaki at babae. Ganyan po, kaya sabi ko kanina, ito yung kinakasal eh. Di ba? Haven't you read? Kasi nagbabasa sila ng Old Testament ni Moses. He replied that at the beginning, the Creator made them male and female. Ano yung tinutukoy niya ro? Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa lupa. Sabi diyan, lalangin ng tao. 27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So ito yun, hindi ba ninyo nabasa ito sa Genesis? Parang ganun yung sinasabi ng Panginoong Jesus. 19:5. At sinabi rin, kaya nga iiwan ng isang tao ang kanyang ama at ina. O saan ito sinabi? Hindi nyo ba nabasa? Diba sa Genesis din yun? At ibubuklod sa kanyang asawa at silang dalawa'y magiging isang naman. And said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. 2:23, ito yun. At sinabi ng lalaki, ito kay buto ng aking mga buto. Laman ng aking laman, siya tatawaging babae. Bakit? Sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya nakalagay sa episode kung paano iniibig mo yung katawan mo, yung babae niyan, iibigin mo rin gaya ng iyong katawan. Huwag mong sasaktan, huwag mong gagawa ng masama, huwag mong mumurahin, huwag mong gagawa ng kung anuman. Kasi katawan mo nga yan. Yung katawan niya, akin yan. Itong katawan ko to, sa'yo ito. Tayo lang dalawa makikinabang dito. Parang gano'n. Huwag mong ibibigay sa iba yan, hindi mo ibibigay sa iba ito. Parang gano'n. Ang sinasabi, 2:24. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. 19:6.
Sa gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya't ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Eh, ano yung divorce kanina? Sino gumawa nun? Yung divorce. Ito. Ba, sino gumawa? Hindi yung tao. Eh ngayon, bakit gumawa si Moses? Ayun, sasagutin na. Sasagutin na si Moses. Ano? Yung pinagsama ng Diyos na yan daw, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kasi ang makapaghihiwalay dito at makapagpapawalang bisa nung kasal nito, yun, divorce. Eh ngayon, kagaya mo, nagkakasal ako. Pwede nyo itanong, Brother Willard, nagkakasal ka? Opo. Eh bakit hindi mo kami kayang pag-iwalayin? Halimbawa, kinasal ko itong dalawan ko. Okay, nandito kami ngayon, Brother Willard, paghiwalayin mo rin kami. Hindi ko kaya. Bakit? Ito tinitindigan ko yun. Sabi ng Diyos eh. Pangalawa, wala akong kapangyarihan sa batas ng Pilipinas para pawalang bisa ang inyong kasal. Ang hawak-hawak kong lisensya, magkasal to be united as one. Pero wala akong kapangyarihan. Sinusulat ko, ito sa tissue, halimbawa, divorce na kayong dalawa. O, paano i-honor ngayon niya? Sino gumawa? Si Brother Willard. Saan kumuha ang karapatan? Wala akong karapatang magpa-divorce. Ang kaya ko, magkasal. Ano ho? Kaya ang sabi diyan, hindi dapat pag-iwalayin ng tao ang pinapagsama ng Diyos. So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let man know, let man not separate. Kaya debate sa Senado. Agree, disagree. Kaya nangyari. Ano? Ito na yung tanong. Okay, sige. Sabi ng mga Pariseo, hindi pwede sa Diyos. Tanong, bakit? Ito na. Ipinag-utos sa amin ni Moises. Kita mo, di alam nila yung nakasulat. Nakuha niya yung tanong. Sabi kanina nila, naayon ba sa kasulatan na ang, kunwari, mang-mang, kunwari hindi alam. Ito lumabas na yun, no? Alam eh. Alam niya tinatanong eh. Bakit ipinag-utos sa amin ni Moises? Eh, mga Pariseo, mga taga-sunod ni Moises yan, na magbigay ng kasulatan ng pagpapaalis at hiwalayan ng babae. Bakit kami binigyan? Kung ayaw ng Diyos. Ano? Ano sabi niya? They said to him, why then did Moses command to give her a certificate of divorce and send her away? Bakit? Ito sagot. Bakit nga ba nagbigay? Sumagot siya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso. Ayaw, ang delikado dito. Alin? Yung matigas na puso. Bakit? Hindi tatanggap yan. Ito. Hindi tatanggap niyan. Ganon sila eh. Yung mga Pariseo eh. Ano ho? Dito sa dalawang ikinakasal, meron dito na, hindi ko alam kung sino sa dalawang yan, na ito. Matigas ang loob. Ano naman pwede pag-usapan? Ay, dahil ako, malis ka na. Ano naman pwede mo ganyan? Ay, dahil ako. Halimbawa lang. Ayoko nang makita ka. Ganun eh. Ano? Dito sa dalawang ikinakasal. Kaya nga, sinasabi natin sa mga kabataang nandito ngayon, piliin nyo maigi. Alamin nyo background ng mga nanliligaw sa inyo. Sino to? Sino to? Pag kayong, I love you. Ay, grabe, kinikilig ako. Hindi sa una lang yan. Maniwala kayo sa una lang, ha? Sa una lang. Pagdating ng huli, uwi na ako, ma. Uwi na ako. Bakit sinasaktan niya ako, eh? Kita mo na? Piliin nyo maigi. Ano? Nakakatakot magkamali. Kaya nga tayo ay tinatawag ng mga Kristiyano. Ito tayo. Nasa church. Nako? Yan. Nasa loob ng church. Bakit? Ito ay under the law. Kaya tayo nahihirapan eh. Bakit? Sumusunod tayo kay Kristo. Ngayon, kung ayaw natin magsimba, madaling tanggapin yung divorce na yan. Hindi natin kaya. Bakit? Nasa batas tayo ni Kristo eh. Kaya masakit eh. Ano? Hindi na nga, magtitiis na nga lang ako mag-isa. Bahala ka na. Dito na nga lang ako. Ano? Ayan, kaya ibinigay yung divorce. Bakit? Matitigas ang loob ninyo. Sabi ng Panginoong Yesus. Pwede na lang sabihin na, paano na naman matigas ang loob namin? Eh, hindi kayo sumasampalataya eh.